I officially declare the DSPC 2026 open. Nagtipon-tipon ang daan-daang mag-aaral na mamamahayag, school press advisors at coaches mula sa iba't ibang mga paaralan sa Schools Division ng lungsod ng San Jose del Monte nitong January 21 to 24 sa Kaypian National High School. Ito ang taunang tunggalian ng mga campus journalist mula elementary at secondary level sa iba't ibang larangan ng pamamahayag, pagsusulat ng balita, photojournalism, broadcasting, online publishing at iba pang kategorya. Sa temang Navigating the Digital Frontier, honing responsible San Joseño campus journalists in the age of artificial intelligence, binigyang diin ang kapangyarihan at ang responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya, partikular na ang AI lalo na sa pananaliksik, kritikal na pag-iisip at paghahatid ng katotohanan. In this knowledge-based society, may isang bagay na kinakailangan so you can cope. At ano po yung kailangan nun to cope in a knowledge-based society? Kailangan you are magaling. Competence. Competence is well acknowledged. Competence is well desired in a knowledge-based society. At kailangan patunayan na ikaw ay magaling. You don't compete, but you contribute. Kailangan magaling tayo, but AI should never navigate individual. We can do away with AI. The future, if not the present na nga eh. So the thing about AI that we have to remember and we have to tell and instruct our campus journalists is that we have to always be aware, be conscious about the responsible use of AI. I know that they will listen to me. And, you know, it's different from any other speeches that I give because I know that every message that I send across will be written, will touch hearts, and hopefully will change our education system for the better. Keep writing, keep trying, laging magkaroon ng puso para sa katotohanan. Si Teacher Paula, nostalgic ang pagbabalik sa kanyang alma mater. Dito lang naman niya nakuha ang unang medalya bilang news writer noon at nagbabalik ngayon bilang teacher coach. Bilang campus journalist din po ako nung high school ako. Pumalik ako dito as coach, bilang news writer din. And dito ko po nakuha ang unang DSSPC medal ko. Dito ko rin po nakuha yung pangalawa kong medal. Parang high school ulit ako, na parang kung ano yung napipil ko bago sila sumabak. Yun din yung na-feel ko nung moment na lumaban ako. The moment na least expected ko na mananalo ako, dun siya binigay sa akin. Hindi madali mag-journalism, especially ang kalaban mo buong San Jose del Monte. Kumbaga, sa unang itsura pa lang ng papel mo, pag hindi na maayos yung sulat, wala na talaga agad. So, ang lagi ko na sinasabi sa kanila, as long as masaya kayo sa output nyo, nag-enjoy kayo for the experience, may susunod pang taon hindi nagtatapos. Hindi naman natapos dun yung writing career ko. Tumuloy pa rin siya at until now na nagtatrabaho ko, nagsusulat pa rin po ako. So, kailangan lang nilang tumuloy-tuloy ng sulat. Walang hihinto kasi hindi rin naman nasusukat sa pagkapanalo kung gaano kagaling bilang writer. Higit pa sa kompetisyon, itinuturing naman ng iba pang guro at mga campus journalists ang aktibidad bilang plataporma ng pagkatuto at patunay na ang edukasyon at teknolohiya maaring magsanib puwersa upang makabuo ng responsable at makataong pamamahayag. I'm very honored po talaga and then sobrang happy po na at least po we're given a chance to participate po in this competition para po ma-enhance po yung mga bata sa kanilang pagsulat ng mga lathalain at mga saloobin po nila sa mga balita po or issue po sa ating lipunan. Hindi nga po namin alam kung paano po namin hatiin yung aming mga katawan kasi nga po may klase po pa kami at the same time po nagtitraining po. But then, because we love teaching, we love our students, we do our best po talaga na matugunan yung kanilang mga pangangailangan, lalo na po pagdating po sa training po ng mga bata. Sobrang grateful at the same time happy po talaga kami, lalo na kapag nakakuha po sila ng award. Sabi nga po namin, we don't mind na kahit hindi po sila nakakuha ng awards, ang importante po is na-enjoy po nila yung kanilang journey po dito sa competition, na-experience po nila at may babaunin po silang magandang alaala. Pinaghandaan po namin by my coach and my kasama ko po kasama ko sa Jorn. So nagtitraining po kami and ngayon po syempre prayers and
lakas ng loob. Matalo-matalo, be grateful na nakatapak tayo sa DSPC. Naway ang boses ng kabataan ang mamayagpag sa buong San Jose del Monte, Bulacan. First of all po, nakaka-pressure siya kasi marami pong schools ngayon, unlike nung last time na sumali ako. At maganda rin po siyang experience to get to know the other students and to also be a part of a competition that will represent our city. Maganda po na mayroon kami sariling boses namin at meron kami mga iba't ibang categories para ilahad yon to other people, and it's for the better naman po na merong mga gantong kinds of competitions na pwedeng ma-share ng mga kapwa ko journal yung mga talents nila in writing or some cases po in taking photos. Siyempre, dapat lagi-lagi tayong aatin sa mga trainings natin, huwag tayo umabsent, and dapat well-read tayo. Dapat lahat ng issues alam natin para makakuha talaga tayo ng tamang opinion at tamang side na pwede nating i-stand. Overwhelming pa rin siya dahil kasi ever since back then, hindi ko nga po ina-expect na mag-journalism ako. Sadyang ngayon lang po talaga. And it's very a dream come true na kayang-kaya kong ma-represent yung school ko. Manalo man or matalo, at least we tried our best. It's not your time, pero in the next time, make sure that you'll win. Never give up po sa mga ginagawa nyo. If truly na passion nyo to, gawin nyo. And if man pagod kayo, huwag kayong sumuko. Magpahinga lang and bumalik ulit. Ang mga mananalo sa DSPC ay magiging kinatawan ng dibisyon sa Regional Schools Press Conference na gaganapin sa bayan ng Baler sa lalawigan ng Aurora sa darating na Marso. Para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.